Pagod ka na ba sa kakaisip kung paano ayusin ang pera mo? Minsan, sa dami ng naririnig nating advice tulad ng mag-ipon, mag-invest o magsimula ng negosyo, parang hindi na natin alam kung saan magsisimula. Kaya madalas, pinagsasabay-sabay natin ang lahat ng plano at ang resulta na o-overwhelm tayo at tuluyang sumusuko. Pero paano kung meron kang isang malinaw at step-by-step na plano para ayusin ang iyong finances? Hindi ito mangyayari sa isang iglap, pero sa loob ng 6 na buwan, kaya mong simulan ng pagbabago. At yan ang tatalakayin natin sa ating video ngayong araw. Ito ang 6 months financial plan, step-by-step guide para ayusin ang utang, ipon at pera mo. Ito ang magiging roadmap mo patungo sa financial freedom. Bawat buwan, may specific goals kang susundan para maging mas disiplinado, mas matalino sa pera, at mas handa sa mas maayos na financial future. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Month 1. Financial Awareness. Bago ka magplano kung paano ka yayaman, kailangan mo munang alamin kung saan napupunta ang pera mo. Madaling sabihin na, mag-iipon ako. Pero paano mo magagawa yan kung hindi mo alam kung saan napupunta ang sweldo mo buwan-buwan? Alam mo ba yung tinatawag na ostrich effect? Parang ostrich na tinatago ang ulo sa buhangin para hindi niya makita ang problema. Ganyan din tayo minsan pagdating sa pera. Ayaw nating tingnan ang bank account o i-check ang gastos kasi baka masaktan lang tayo sa makikita natin. Pero tandaan mo, habang mas iniiwasan mo, mas lumalaki ang problema. Kaya ngayong buwan, simple lang ang goal mo. Kilalanin ang 4 na numero mo. Una, net income. Ito yung natitira sa sweldo mo matapos bawasan ng tax at iba pang deductions. Pangalawa, fundamental expenses. Dito pumapasok ang renta, kuryente, tubig, pagkain at pamasahe. Pangatlo, future fund. Ito ang pera para sa ipon at investments. At pang-4, play fund. Ito ang budget para sa luho, kape, food delivery o gala. Sa unang buwan, baka mabigla ka kung gaano kalaki ang napupunta sa mga maliliit na bagay na akala mo wala lang. Pero huwag kang madismaya dahil ito ang unang hakbang para magkaroon ka ng kontrol sa iyong pera. Tandaan, hindi mo ito ginagawa para kuriputin ang sarili mo, kundi para mas malinaw mong makita kung paano mo gustong gamitin ang pera mo sa mas mahalagang bagay. Month 2. Magbawas ng gastos at gumawa ng realistic na budget. Ngayong malinaw na sa'yo kung saan napupunta ang pera mo, oras na para kumilos. Kung ang month 1 ay tungkol sa awareness, ang month 2 naman ay tungkol sa action. Dito natin aayusin ang iyong budget at tatanggalin ang mga gastos na hindi talaga kailangan. Narito ang plano para sa buwang ito. Una, suriin ang play fund at tanggalin ang mga di kailangang gastos. Balikan ang gastos mo last month. May mga subscription ka ba na hindi mo naman ginagamit? Halimbawa, meron kang 2 streaming apps pero isa lang talaga ang binubuksan mo. Kumakain ka ba sa labas ng 4 na beses kada buwan? Kung oo, subukan mong bawasan ang pagkain sa labas. Halimbawa, kung sa isang buwan ay 4 na beses kang kumakain sa labas at gumagastos ka ng 1,500 kada labas, gawin mong 2 beses na lang sa isang buwan. Sa ganitong paraan, makakatipid ka ng 3,000 pesos kada buwan. Pangalawa, tingnan ang mga fundamental expenses. Kahit ang mga mahahalagang gastos ay maaaring bawasan. I-review ang iyong mga bill sa internet, telepono, renta sa bahay at iba pang serbisyo. Subukang makipagnegosasyon para sa mas mababang plan. O kaya naman, subukang humanap ng mas murang renta na malapit sa iyong trabaho para makatipid ka sa renta at pati na rin sa pamasahe. Pangatlo, gumawa ng epektibong budget. Ngayong nakita mo na ang mga gastos na nabawasan, oras na para gumawa ng bago at mas realistic na budget. Maaari mong gamitin ang 50-30-20 rule bilang gabay, na ang ibig sabihin, ang kita mo ay hahatiin mo sa 3 kategorya. 50% sa needs, 30% sa wants, at 20% sa savings. Ngunit kung hindi ito applicable sa iyo, maaari mo itong i-adjust base sa iyong kakayahan.
Pwede mong gawing 80-10-10. Ang pinakamahalaga ay ma-develop mo ang disiplina at i-prioritize ang pagtabi ng pera para sa savings bago ang iba pang bagay. Sa pagtatapos ng buwang ito, magkakaroon ka na ng bagong budget at makikita mo kung gaano karaming pera ang natitipid mo mula sa mga di kinakailangang gastos. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong topic, paki-like at paki-share ang aming video at i-click mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Month 3. Ayusin ang utang at simulan ang iyong emergency fund. Ngayong may malinaw ka ng budget at may naipon ka ng pera na hindi mo ginagamit, oras na para harapin ang isa sa pinakamalaking hadlang sa financial freedom, ang utang. Sa buwang ito, magfo-focus tayo sa pagbabayad ng utang at pagsisimula ng iyong emergency fund. Ang mahalaga rito ay huwag subukang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Sa halip, sundan mo ang estratehiya na ito para maging mas epektibo ang bawat piso mo. Narito ang plano para sa buwang ito. Una, unahin ang mga utang na may mataas na interes. Hindi lahat ng utang ay pantay-pantay. May mga utang na may mataas na interes tulad ng credit card debt o consumer loans na kumakain sa iyong pera. Ito ang dapat mong unahin dahil pinipigilan ka nitong umusad. Kaya narito ang dapat mong gawin. Ilista ang mga utang mo at ayusin ito base sa may pinakamataas na interes. Sunod, magbayad ng malaki kung kaya. Gamitin ang perang naipon mo mula sa pagbabawas ng gastos noong month 2 para bayaran ang utang na may pinakamataas na interes. Ang pagbabayad ng mas malaki sa minimum ay makakatulong para mas mabilis na maalis ang utang. Ang layunin ay unahin ang mga utang na may 8% o higit pa na interes bago lumipat sa iba. Ito ang pinakamabilis na paraan para makatipid sa interes. Ang ikalawang plano, simulan ang iyong emergency fund. Kapag naayos mo na ang mga utang na may mataas na interes, pwede mo nang isabay ang pagtayo ng safety net laban sa mga biglaang gastos gaya ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Narito ang mga dapat mong gawin. Una, mag-ipon ng pondo. Ang target mo ay magkaroon ng 3 hanggang 6 na buwan na halaga ng iyong monthly expenses. Huwag mong isipin na kailangan mong ma-accomplish agad ito. Okay lang na magsimula sa maliit basta tuloy-tuloy hanggang sa maabot ang target mo. Ang sunod ay i-automate ang pag-iipon. I-set up ang isang automatic transfer mula sa iyong checking account papunta sa isang hiwalay na high interest savings account. Ang pera na dati mong ginagamit sa pagbabayad ng utang ay maaari mo nang i-redirect dito. At panghuli, huwag galawin ang pondo. Ituring ang emergency fund bilang huling baraha na gagamitin lang sa tunay na emergency. Sa pagtatapos ng buwang ito, magkakaroon ka na ng malinaw na plano kung paano tuluyang makawala sa utang at meron ka na ring panimulang safety net na magpoprotekta sa iyong finances. Ito ang pundasyon na kailangan mo bago tayo magsimulang mag-invest. Month 4. Palaguin ang kita at kaalaman. Layunin natin dito na hindi lang kumita ng mas malaki, kundi maging mas matalino rin sa pera. Tandaan na ang tunay na yaman ay nabubuo kapag sabay na lumalaki ang kita at kaalaman. Narito ang plano para sa buwang ito. Una, pataasin ang iyong income. Humanap ng side hustle. Gamitin ang iyong mga skills o hilig para magkaroon ng dagdag na kita. Maaari kang mag-freelance, magturo online o magsimula ng maliit na online business. Kahit maliit na dagdag kita sa simula, malaki ang maitutulong nito sa pagpapabilis ng iyong pag-iipon. Sunod, makipag-negotiate ng pay raise o maghanap ng mas magandang trabaho. Kung sa tingin mo ay underpaid ka, oras na para gumawa ng aksyon. Ipakita sa employer ang iyong value o maghanap ng opportunities na may mas mataas na sweldo. Madalas, ang paglipat ng trabaho ang pinakamabilis na paraan para tumaas ang iyong kita. Ang ikalawang plano ay palawakin ang iyong kaalaman. Ang pinakamagandang investment ay ang pag-unlad ng sarili. Mag-enroll sa online courses o kumuha ng certifications na magpapalago ng skills at magpapataas sa market value mo. Magbasa at manood ng tungkol sa personal finance, simula ng pagbabasa ng mga libro o artikulo, at manood ng mga videos tungkol sa investing, retirement at pagpapalago ng pera.
Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng kumpiyansa na magsimula sa mga susunod na hakbang. Sa pagtatapos ng buwang ito, magkakaroon ka na ng dagdag na kita at mas malawak na kaalaman. Ang mga ito ang gagamitin natin sa huling bahagi ng ating plano, ang pagpapayaman. Month 5. Kumuha ng proteksyon para sa iyong kinabukasan. Ngayon na may sapat ka ng kaalaman at naisaayos mo na ang sistema ng pera, oras na para protektahan ang lahat ng ito. Ang buwang ito ay tungkol sa pagkuha ng konkretong proteksyon para sa iyo at sa iyong pamilya upang hindi masira ng anumang hindi inaasahang pangyayari ang lahat ng pinaghirapan mong buuin. Narito ang plano para sa buwang ito. Una, kumuha ng health insurance. Ang mga medical emergency ang isa sa pinakamabilis na paraan para maubos ang savings ng isang tao. Tiyakin na meron kang sapat na health insurance na sasagot sa mga gastusin sakaling magkasakit ka. Makakatulong ang PhilHealth, ngunit maaari ka rin maghanap ng private health insurance kung kaya ng iyong budget. Pangalawa, kumuha ng life insurance. Kung may umaasa sa iyong kita tulad ng iyong mga magulang, asawa o mga anak, mahalaga ang life insurance. Ang insurance na ito ay hindi para sa iyo, kundi para sa financial security ng iyong pamilya sakaling may mangyari sa iyo. Kung naghahanap ka ng health at life insurance na pasok sa budget at needs mo, mag-message ka lang sa aking Facebook page o mag-email sa empoweringpinoy.ph@gmail.com para matulungan kita. Month 6. Magsimula na sa pag-invest. Ang pag-invest ay hindi lang para sa mayayaman. Ito ay ang proseso ng paglalagay ng pera sa isang lugar kung saan ito ay may potensyal na lumaki sa paglipas ng panahon. Sa buwang ito, tuturuan kita kung paano magsimula ng simple at ligtas. Narito ang plano para sa huling buwan. Una, pumili ng simpleng investment. Para sa mga nagsisimula, magandang mag-invest sa mga madaling unawain at may mababang risk, kagaya ng mutual funds o UITF o Unit Investment Trust Funds. Ito ay mga pondo na pinapamahalaan ng mga eksperto. Sa halip na pumili ka ng sarili mong stocks o bonds, pinagsasama-sama ng mga pondo na ito ang pera ng maraming tao para mamuhunan sa iba't ibang kumpanya. Sunod ay ang Pag-ibig MP2. Kung miyembro ka ng Pag-ibig, ito ay isang magandang opsyon dahil ito ay pinapangasiwaan ng gobyerno. May mataas na dibidendo at may mababang risk. Pangalawa, magsimula sa maliit at maging consistent. Hindi mo kailangan mag-invest ng malaki sa simula. Maaari kang magsimula sa halagang 1,000 o 5,000 pesos. Ang mahalaga ay maging consistent ka. Sa pamamagitan ng regular na pag-invest, mas mapapalaki mo ang iyong investments sa paglipas ng panahon. Pangatlo, i-automate ang pag-invest. Gaya ng ginawa mo sa pag-iipon, i-set up ang automatic transfers para sa iyong investment account. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang isipin pa ang paglalagay ng pera bawat buwan. Magiging otomatiko na ang paglaki ng iyong yaman. Sa pagtatapos ng 6 na buwan na ito, hindi lang mas tatatag ang iyong finances. Mayroon ka na ring sistema at disiplina na magpapayaman sa iyo sa hinaharap. Ito ang simula ng iyong bagong buhay pinansyal. Sana ay marami kang natutunan at good luck sa iyong financial journey. Naghahanap ka ba ng pwedeng pagkakitaan online? Subukan ng forex trading. At ang good news, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula. Kasi sa aking trusted partner broker na si Tickmill, nagbibigay sila ng $30 free trading capital sa mga bagong traders katulad ko. Imagine, hindi mo kailangan maglabas ng sariling pera sa simula. You can start trading agad. And yes, pwede mong i-withdraw yung kikitain mo. Kaya perfect na perfect to sa mga gustong mag-try ng forex trading. Kaya kung interesado ka, mag-register lang sa link na nasa comment section at i-message ang aming Facebook page para matulungan ka namin sa iyong trading journey. See you there! At yan ang 6 months financial plan, step-by-step guide para ayusin ang utang, ipon at pera mo. Sa lahat ng tinalakay natin ngayon, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw.
Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.